Wala si kasama Wala po, natin. nakabakasyon muna ang ating radyoman Jenny Pahilanga. Ako po muna ang hahalili sa kanya dito sa programa. Magandang hapon po, Sir Armand. Magandang araw sa iyo, Angel. At Apo. it's nice to be with you again. Hindi ito ang ating first time, di ba? Yes, opo, pati minsan sa programa namin ni Kuya Xander sa Ang Say ng Taong Bayan Alams na, nakakapanayam po namin, Sir Armand. Opo, opo. Opo. Sir Armand, dahil nga eto na kahapon nag-umpisa itong Ghost Month, 'di ba? Meron po kasing natatakot dito. May epekto po ba ang Ghost Month sa ating pong pananalapi? Well, unang-una, Angel, gusto kong sabihin na respect the tradition. Anong tradition? Itong Ghost Month kasi, parte ito ng matagal na Chinese tradition, mga Taoist o Buddhist tradition yan sa totoo lang. Sa bawat ika-7 buwan ng Chinese calendar, nag-uumpisa yung Ghost Month. Opo. Tulad nga ng sinabi mo, August 13 para sa taong 2026, ang Ghost Month daw ay August 13 hanggang September 10. 11, 11, September yata, no? September 10. Traditionally, may mga taong mas maingat sa mga galawin nila tungkol sa kaperahan. Pag bumibili ng property, pag nagbubukas ng negosyo, pag pumipirma ng kontrata, at iba pang major decisions. Walang problema kung gusto natin igalang yon, no? Pero bilang financial literacy advocate, ibang tanong ang gusto kong idagdag. May pera ba? Kaya mo ba? Kailangan mo ba? Maganda ba yung deal? At yung pinaka-importanting tanong, naiintindihan mo ba yung pinapasok mo? Halimbawa, may ino-offer na bahay, 2 million pesos. Kung wala kang emergency fund pa or hirap pa sa current expenses mo at uutangin mo pa pati yung down payment, kahit anong buwan pa yan, ghost month o hindi na ghost month, hindi magandang financial decision yan. Sa kabilang dako, kung financially prepared ka, maganda ang presyo, kaya mo ang amortization, napag-aralan mong mabuti, yung dapat mong timbangin, natimbang mo, lalo na sa personal beliefs mo, hindi ko sinasabing baliwalain ng tradition. Ang sinasabi ko, huwag gawing substitute ang superstition sa financial analysis. At wag din nating isipin na dahil tapos na ang ghost month, Opo. automatic safe na lahat ang investment na September 11, pagtapos ng ghost month, doesn't suddenly turn a bad investment into a good investment dahil tapos na ang Ghost Month. Ghost month. Ang gusto kong sabihin, yes, let's respect the tradition, pero pag pera ang usapan, facts, not fear, ang dapat nagdidesisyon. Kumbaga, kailangan meron tayong mga dapat isaalang-alang, Sir Armand, ano? Sa usapin po Yes. ng pananalapi at saka kung meron po tayong gustong ilagak para sa isang investment. Correct, correct. Yes, of course. Sir Armand, paano po naapektuhan ng takot o yung mga pamahiin, ito pong investment decision ng isa pong tao? More than pamahiin, lalo na specific dito sa nasa ghost month daw tayo, nasa ghost month period tayo, mas maraming financial ghosts sa totoo lang, na hindi nga hinintay na dumating tong ghost month. Unang-una dyan, yung utang na hindi natin kayang bayaran. Yan. Talagang malaking multo yan Multo sa pang-araw-araw. Pangalawa, yung overspending natin. Pangatlo, isa na talagang nakakatakot, yung kakulangan or wala tayong emergency fund. Lalo na nandito tayo sa
current situation natin, may isang linggo na at hanggang susunod na linggo pa. Di ba? Mas Idagdag nakakatakot yun, natin Sir dyan. Armand. Yes, yes. Idagdag natin pa dyan yung impulsive online shopping. Ayan, naiisip ko si kasama nating Radyoman Jenny tungkol dyan dahil naku, napakahilig niyan sa umaamin naman yan si Radyoman Jenny at huwag Oo. naman siya magalit, naka-monitor siya na impulsive buying ang ginagawa ng online shopping eh. Correct. Tapos yung sabay-sabay na installment, yung mga alok na buy now, pay later. Yan. Meron pa minsan yung 0% walang interest, Sir Yes, Armand, yes. di ba? Talaga namang mabubuyo kay. Correct. Tsaka yung mga lifestyle expenses na mas malaki kaysa sa totoong pumapasok sa atin na pera. Halimbawa na lang yung isang financial coaching na ginagawa ko lang kaninang umaga. Ordinaryong empleyado, 30,000 ang sweldo niya. Pero pag pinagsama-sama na ang upa sa bahay, pagkain, bills, online shopping, umamin din siya, installment, mga subscription sa Netflix, sa YouTube, lahat ngayon may mga subscription na, Correct. yung mga Spotify. maliliit, 100. Oo. Spotify, akala mo ang liit lang, di ba? 100 pesos every month. Correct. Pero pag dinagdag mo na lahat yung online subscriptions mo, 1,500 na pala. Ano ang total na gastos niya buwan-buwan? 35,000. Mas malaki kesa doon sa kanyang sweldo, Sir Na Armand. 30,000. May 5,000 na butas every month. Yan ang tinatawag nating negative cash flow. Ayan, yan ang totoong nakakatakot. Hindi lang yung ghost month, di ba? Simple lang yan eh. Mas maraming perang lumalabas kaysa pumapasok. 5,000 ang kulang niya kada buwan. Alam mo, pagkatapos ng 6 na buwan lang, 30,000 na ang Kung bukas niya. susumahin. Oo, hindi pa kasama dyan. Kapag yan ay inutang niya, hindi pa kasama yung posibleng interest diba, na kasama sa utang. Kaya sasabihin ko talaga, hindi ghost month ang problema. Math and money habits ang problema. Paano naman yung mga sinasabi ng ating mga kababayan, Sir Arman, na deserve ko naman to kasi nagtrabaho naman ako, nagsikap naman ako eh. Yung mga ganun ba? Oh yes, yes. Yung lawakan ko pa yung tanong doon, no. Hindi lang doon sa deserve. Lalo na kapag maganda yung alok, di ba? Maganda yung alok. Gagawa ko ng malaking investment. Ngayon lang maganda yung alok dahil ngayon lang inaalok na mura. Alam nyo, hindi ko sinasabi na yes or no dahil ghost month lang, no? Apo. Ang sagot ko dyan, whether deserve ko to or yung may magandang alok, kailangan you do your due diligence. Ginagamit ko yung technical na salita para matuto tayo, Radyoman Angel, no? Apo. Due diligence, simple lang ang ibig sabihin nun. Mag-aral muna bago maglabas ng pera. Okay. Property ba yan? Investment ba yan? Luho ba yan? Nabibilin mo dahil deserve mo to, pakuwari mo. Huwag nyo lang basta itanong, lalo na itong mga panahon na to, swerte ba ngayon? Malas ba ngayon? Ang tanongin nyo, kaya nyo ba? Kapag binili nyo itong luho na to. Kaya bang panindigan? Kaya mong panindigan, kaya mo pa rin tustusan yung mga gastusin sa bukas. Kung may utang ka, kaya mo bang bayaran pa yung utang o lalo ka lang lumulubog sa utang? May natitira pa ba para sa emergency fund? Kasabay ng ghost month, ito, yung mga bagyo, o kung wala mang, hindi man sa bagyo, itong habagat. Diba? Biglang mawawalan ng kuryente, biglang hindi ka makakapasok. Babahayin yung bahay nyo. No pay ka. Diba? Maraming uncertainty ngayon. Kaya, miski na sa negosyo, wag natin puro feeling. Feeling natin, deserve ko to. Feeling ko, magandang pasukin ito. Alam nyo, sa negosyo at sa personal finances, yung feeling, hindi kasama yan sa business plan o financial planning. Oo. Walang feeling doon. Lahat nakabase sa numero, sa mga totoong nangyayari at dapat nakasulat.
Mhm. Isa example dyan, Sir Arman, halimbawa yung isang tao gustong bumili ng sasakyan, halimbawa. And di ba Ah, madami kasing offer ngayon, Sir Arman, na zero down payment, di ba? Yung parang correct. bubulagin ka sa ganyan. Tapos, pala, lalaki ng lalaki yung monthly mo, di ba? Tapos, Oh, kalaunan, parang hindi mo na siya mapaninindigan, hindi mo mababayaran at kukunin siya ng bangko. exactly. Lalo na, katulad nito, isipin nyo, ito yung mga mabilis na pumasok based on feeling eh. Opo. Naku, nagko-commute lang ako. Ang Mm-mm. hirap sumakay, lalo na pag tag-ulan. Tag-ulan, Kung hindi naman yes. tag-ulan, traffic at agawan kayo, takbuhan kayo para sa public commute. Mag-MRT, LRT ka man, mag-jeep ka man, or may konti kang pera, aangkas ka, yung mga TNBS. Pag kinuwenta-kwenta mo, naku, yung pamasahe ko, parang pamasahe pa lang umaabot ng 10,000, 12,000 kada buwan. Eh meron nag-aalok ng down payment sa sasakyan. Mas mura pa yung down payment kaysa sa pagbili ng cellphone. Oo, tama. Yan nga, zero down payment pa. Zero down payment. Tapos, ang monthly amortization pa, 12,000, Mhm. 10,000. Eh, sumusweldo ako ng 30,000, So, parang kaya. kaya ko naman Oo. nakalimutan nila, hindi lang yun ang gastusin mo. Katulad nga nitong halimbawa ko kanina, 30,000 lang papasok. Mm. Ganyan-ganyan din. Parang nag-usap tayo, yung example mo. Kaya siya nagpe-financial coaching kasi gusto niya kumuha na ng motor. Motor pa nga lang ang kukunin niya eh. Mm. Kayang-kaya niya raw, ang down payment 5,000, tapos ang monthly amortization 3,500. Parang maliit Sinusweldo lang. ng 30,000. Oo. Sabi ko, teka muna. Ilista mo nga lahat ng gastusin mo. Yun pala, kulang pa siya ng 5,000 kada buwan. Mhm. Iuutang niya pa 'yun. Iuutang niya pa yun. Sabi ko, kahit maliit yung monthly amortization, tapos ka na nga ng 5,000 kada buwan eh. Correct. Kasi yan, pag nag-decision ka based on feeling lang. Mhm. Feeling dahil nahihirapan ka, Correct. Hirap lulusong ka sa sumakay baha. ngayon. Di ba? Opo. So, eto po meron po tayong katanungan dito, Sir Arman. Paano naman daw po maiiwasan yung pagiging impulsive, lalo na napakarami daw po mga sale ngayon sa mall? Yes. Well, unang-una dyan, pasensya ka na sa English ko lagi sinasabi to, baka Opo. matulungan mo ko gawing Tagalog. Hindi na usapin ng needs or wants. Needs or wants. Hindi na ganun ang usapin. Mm. Ang usapin ngayon, kasi kung yung wants or luho mo, basta hindi illegal, Mm. hindi immoral, okay lang na gastusan mo yon, di ba? Opo. Lalo na, yun na nga, deserve ko to, pinaghirapan ko naman to, pinag-ipunan ko naman to. So, okay lang gastusan yung luho kung nasisiguro mo yung pangunahing pangangailangan. Yung siguradong pambayad mo ng kuryente next week. Mhm. Yung allowance ng mga bata kung may tinutustusan kang pag-aaral ng miyembro ng pamilya. Ang usapin ngayon, yes, gastusan mo yung gusto mong gastusan, kailangan mong gastusan, pero be a planned spender, not an impulsive buyer. So, kapag wala sa plano, bagong biglaan, hindi mo inaasahan, may nakita ka, excuse me, may urge kang gastusan, bilhin. Pag wala sa plano, huwag mong bibilhin. Mhm. So, ulitin ko miski na pangunahing pangangailangan o luho, okay lang na gastusan mo, basta nakaplano yung paggastos. Nakaplano, ibig sabihin nakasulat. Mhm. Alam mo kung ano yung gagastusan, bakit mo ginagastusan, kailan mo gagastusan. So, kung may biglang sale, bigla kang may nakita na Mm. urge you to buy it, acquire it, pause ka muna. Opo. Uh, Pag-isipan muna. Huwag mo kagad bilhin. Oo. Never get into impulsive buying. Diyan nagkaka-problema ang tao. Lagi, hindi sa kulang sa sweldo lang, hindi lang dahil kulang sa sweldo, taas ng presyo ng bilihin. Sa tagal ko, 2 dekadang ginagawa ko, ang nakikita kong 80% ng problema, walang planned spending,
karamihan impulsive buying. Piti nga yung pagbayad ng kuryente, hindi nilalagay sa plano. Kaya kapag dumating si Judith, Ayan na. yan yung, Si di ba, si Judith. Judith, yan yung ayaw natin. Opo. Biglang, ano mo naman, magbabayad ng kuryente. Naku, babayad, kanino ba ngayon makakapag-online lending app na mabilisan? Mhm. Dapat kasama sa plano yun. Correct. Kumbaga, Lalo na- buwan-buwan mong obligasyon yun, Sir Armand eh. Hindi, yung lalo na yung renta sa bahay, di ba? Yan, oo. Di ba? Naku, nag-message na naman yung anong Tagalog ng landlord. Maganda yung Tagalog ng landlord. Yung nagpapaupa. Oo. Hindi, pero may magandang salita dun sa landlord na Tagalog. Eh. Sinabi sa akin kanina nung financial coaching, financial coach. Anyways, alam mo naman na bago matapos ang buwan, maghihingi na yung landlord mo ng upa. Diba? Bigla, ba't ka magugulat? Kailangan nakasulat yan yung Nakalista. fixed expenses nyo. Mhm. Eh kung yung fixed expenses nga nakasulat at nasa plano, lalo na yung mga luho. Mhm. Kaya wag po kayong pumasok sa impulsive buying. Kapag laging planned spending kayo, kahit maliit ang sweldo, kahit tumataas ang presyo ng bilihin, kahit papaano may laban po kayo. Mhm. Sa impulsive buying, miski na mataas ang sweldo nyo, miski na hindi mataas ang presyo ng bilihin, impulsive buyer kayo, magkakaproblema po kayo sa kaperahan. Yo, napakaganda nun. Eto Sir Arman dahil nga sa yung iba sa ating mga kababayan, ngayon nga 'di ba na TRO pa yung dagdag sa sweldo. Marami sa ating mga kababayan maliit lang yung kanilang sweldo. So paano daw po yung tamang pamamaraan ng pagse-save? Ilang porsyento ba dapat yung kanilang itinatabi para sa kanilang savings? Ako hindi ko na ilalagay sa porsyento. Kasi sa totoo lang, ang mahigpit na rule kung susundin lang natin ng arithmetic o mathematics, alam naman natin hindi yun doon lang. 50% ng sinusweldo mo dapat doon sa pangunahing expected expenses mo. 50%. Mhm. 50% dapat sana ng sinusweldo para sa renta, pagkain, kuryente, tubig, internet. Kasi yung 50% para sa pagpapalago mo at pagbayad ng utang. Yun dapat kaya hindi ko gagamitin yung percentage. Gamitin ko na lang, minimum wage earner kayo. Opo. Gusto nyo makapag-ipon at kailangan mag-ipon. Dapat tanggap nyo na mag-ipon. Walang dahilan. Miski na totoong ang mga sitwasyon, wag ho kayo tumanggap ng kahit anong dahilan na para hindi kayo makapag-ipon. Ang susi po dyan, automate your savings. Mhm. Pasok ng sweldo nyo, kausapin nyo po yung bangko kung saan pumapasok yung sweldo nyo, mag-open kayo ng ADA, Auto Debit Account. Auto debit pasok, account. Mhm. Auto Debit Account, ADA. Para pagpasok ng pera, automatic 200, 500 pesos bawat sweldo, automatic lumilipat na doon sa Makakaltas na. isang bank account nyo. Hindi mo na mahawakan yung 500 pesos. Ngayon, sasabihin nung iba, bago pa nila gawin, magdadahilan na. Naku, 500 pesos, ang liit na nga po ng sweldo, pabawasan pa ng 500. Ang tawag po dyan, sakripisyo. Sacrifice. Iba po ang hirap ng buhay sa pagsakripisyo sa buhay. So, yung 500 pesos, isagad ko na 500 pesos minimum wage earner. Automatic, hindi mo nakuha yung 500 pesos. Hindi naman po guguho ang buhay ninyo. Mhm. Hindi po guguho ang buhay nyo. Maaaring hirap. Mahirapan lalo. Sa kahirapan, magsasakripisyo ka pa. Mhm. Huwag po nating sabihin, naku naman, hirap na ng buhay, gusto mo magsakripisyo pa ako? Paano na yung milk tea ko? Wala na akong iced coffee niyan. Eto po, pasensya na po kayo. Medyo sa edad kong to, lumalapit na ako sa totoong may aral sa kaperahan. Mhm. Doon na ako pumupunta sa talagang may tamang turo tungkol sa kaperahan. Dati kasi kung sino-sino pa ang binabasa ko . Di ba nga po yung
anak na ng Diyos, nagsakripisyo. Correct. Mhm. Bakit tayo magsakripisyo lang tayo? Hindi muna ako mag-o-online casino. Hindi muna ako bibili ng milk tea. 500 pesos na wala. Hindi muna ako magyoyosi. Oo, tama. Bawas ko muna yung 2 Red Horse ko pampatulog. Di At ba? least may sure ball ka ng 500 na savings. Sigurado na po na meron ka 500 pesos every sweldo. Kung 500 pesos every month, 6,000 po yun sa isang Isang taon. taon. Ilang beses kayong nakaranas na kinakapos kayo ng 6,000? Pag kinapos kayo, 3,500 nga lang, uutang pa di ba? Correct. Oo. 3,500, uutang pa. So, meron akong kilala, ganyan, sa opisina nila, umuutang-utang, 3,500. Mm-mm. Oh. Kung nagtabi ka ng 500 pesos every month, ginagawa mo yan, walang kumpay, tuloy-tuloy, naka-auto debit account ka. Sa isang taon, may 6,000 ka. Kung 3 taon mo na ginagawa yan, meron ka ng 18,000, halos 20,000. Opo. May emergency fund ka na. Paano kung 'di ba sabi niya Sir Arman, doon sa isang bank account yun. Paano kung withdraw naman? Ganun din. Yun nga po. Yun nga po. Yung in-auto debit account mo, yung pinuntahan nun, meron mga dapat pinaglalaanan yon. Lahat ng pera dapat may trabaho. Merong pera pangbayad ng kuryente, pangbayad ng renta, ng upa ng bahay. May pang pera, pang ipon, pang emergency fund. Ito po, kayo po ba magiging komportable kung 500 pesos lang ang emergency fund nyo? Paano kung habang nagko-commute kayo, na-aksidente kayo, wag naman po sana. Oo. Yung simple na lang, umuulan ngayon, bumababa sa jeep, pagbaba, nadulas, Dulas. natapilo. Mhm. Oh, Napilayan. pupunta ka sa emergency. Oo. Di po ba? Kulang ang Wala kang 500. Di ba? Wala kang mabunot na pera. So, tanggalin na po natin na naghahanap tayo ng masisisi. Mababa ang sweldo, hindi tinataasan, yung gobyerno, walang tulong, ninanakawan tayo sa korupsyon. Yung iba, sisisihin pa Panginoon. Lord, ano ba naman to? Ang bait-bait ko. Bakit yung mga magnanakaw? Sila pa, yung mga mandarambong, sila pa ang mga mayayaman at masarap ang buhay. Mhm. Alam niyo po, sa 2 dekada, doon ko lang nakuha ang talagang sagot. Nagsasakripisyo ka ba? Ngayon, kung sasabihin nyo, Aba, ang hirap na ng buhay, magsasakripisyo pa ako. Yung anak nga ng Diyos, nagsakripisyo. Yun What po lang more ang masasagot tayo? ko ron. Alright, siguro Sir Arman, panghuling mensahe na lamang po sa ating mga tagapakinig bago po tayo matapos payo nyo na lamang po, lalo na sa may mga kinakatakutan ngayon pong Ghost Month pagdating po sa pananalapi. Well, sa ating mga kababayan, lalo na kung pinag-uusapan natin na Ghost Month to, wag natin maliitin ang hirap ng buhay ngayon. Yes, alam na alam ko 'yan. Ang mga anak ko, 2 anak ko, kasalukuyang nagpapalaki ng kanilang pamilya, miski na maganda ang kanilang kasweldohan, ramdam na ramdam nila yung hirap ng buhay ngayon. Totoong mahirap ipagkasyahin ang pera. Pero precisely because mahirap kumita ng pera, mas kailangan natin pag-isipan kung paano natin ito gagastusin. Hindi kailangan mayaman para maging financially responsible. Magsimula doon sa kaya natin. Bawasan yung hindi kailangan. Bayaran ang utang. Magtabi kahit maliit, 500 pesos every month. Dagdagan ng kaalaman. Lagi po kayo makinig dito sa DZXL, RMN. Lagi kami nagbibigay ng mga konting kaalaman base sa aming experience at sa tamang impormasyon. At kung kaya nyo dagdagan ang income nyo, yung usong-usong salita ngayon, Radyoman Angel, side hustle. Side hustle, Hindi po- sideline. Sideline, hindi po mali, hindi po masama yan. O sa legal. Maghanap po, basta legal ha, basta legal. Sa mga gusto magnegosyo, wag po puro tapang. Samahan po ng pag-aaral. Sa mag-i-invest, wag po puro excitement. Samahan ng pag-intindi. Sa mga gustong bumili, gumastos, wag puro deserve ko to.
itanong nyo rin, afford ko ba? Kaya ngayong Ghost Month, maghanap ng hindi natin kailangan maghanap ng multo, no? Hanapin natin yung financial habits na matagal nang bumabagabag sa atin. And start fixing them today. Dahil sa practical financial literacy, hindi po swerte ang pundasyon ng magandang financial future. Kaalaman, disiplina, paghahanda at tamang pagkilos. Respect the tradition, run the numbers, manage the risk, and make your money decisions with wisdom, hindi po takot. Sir Arman, bago tayo magtapos, meron lamang pong tanong from our texter. Meron daw po siyang ipon na 200,000 pesos at gusto daw niya po itong i-invest or negosyo. Ano daw po ang inyong mapapayo? Saan niya ito pwedeng invest o ano daw pong magandang negosyo? Mahaba ang sagot dyan dahil marami pa akong kailangan malaman doon sa tanong niya pwera doon sa 200,000. Pasensya na yung nagtanong. Meron po kaming Facebook. Hanapin nyo lang po Practical or Arman Benko. Ako po mismo ang sumasagot doon para sa inyong katanungan. Sa Facebook po, makikita nyo. Hanapin nyo lang Practical. Alam po ni Radyoman Jenny kasi pag minsan nagkakamali siya. Hindi ba Coco Martin ang hahanapin sa Facebook? Sabi ko, hindi po. Practical ang hahanapin. Masasagot ko po yan ng detalye dahil marami pa akong mahaba-haba ang sagot dyan. Ayan, basta i-follow nyo po si Sir Arman Benko sa kanyang Facebook at saka sa kanyang IG account na Practical. Maraming salamat po Sir Arman sa uulitin. Mag-ingat po lahat. Maulan. Mga kasama si Sir Arman Benko, isang financial literacy advocate. Ayan ha, sa nagtatanong, follow mo na lang si Sir Arman para ikaw ay lalong magabayan pagdating sa pananalapi. At kung anong magandang negosyo ang pwede mong pagtuunan, lalo na sa ipon mong 200,000 pesos. Kaya sa ating mga